May mga pagkakataon talaga na hindi mo inaasahang bigla na lang darating sa buhay mo ang isang taong magpaparana sa iyo ng mga bagay na di mo inakalang panghabang buhay na pala. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Basta ang alam ko ngayon, may kailangan akong balikan. May kailangan akong makita. Isang tao sa panaginip ko. Isang tao sa nakaraang nagbigay saya sa puso ko. Dahil sa mga mata ng taong yun, naalala ko ang lahat. Katulad ng mga mata niya, yung mata ni Donnie. Best friend, alam mo, hindi kita maunawaan. Kahapon, okay ka naman. Tapos ngayon, ano nangyari sa'yo? Parang nababaliw ka na. Saan ba tayo pupunta? Buknoy, alam mo, manahimik ka na lang. Basta, samahan mo ako. At kapag andun na tayo, saka ako ipapaliwanag ang lahat. Man, mag-best friend tayo. Kilala kita. Alam kong matino ka. Pero kakaiba ka ngayon. Parang nababaliw tapos may sinasabi ka pang mahal mo. Sino yun? Parang kahapon lang eh. Wala ka namang nababanggit na ganyan. Buknoy, basta ang alam ko, mahal na mahal ko siya. At gusto ko siyang makita. Man, pwede ba? Huwag mo kong tawagin Buknoy. Ang bantot ng palayaw na yan. Sorry na Buknoy. Nasanay na ako eh. Pero pagdating natin dun, ipapakilala kita sa kanya. Man. Sino ba yan? Bakit parang nagayuma ka? Ewan ko ba Buknoy? Basta ang alam ko, mahal na mahal ko siya. At alam mo ba? Siya yung nagturo sa akin kung paano humalik. Alo? Grabe naman yun, Eman. Pero, teka, may nangyari ba sa inyo? Sikrete. Basta ang alam ko, masaya kami. Pero Buknoy, alam mo, mahal ko talaga yung taong yun. Ewan ko ba. Basta mahal ko siya. Man, may picture ka ba niya? Para naman makita ko kung maganda ba siya, sexy ba o Latina ba itsura. Kasi ang alam ko mahilig ka sa sobrang maganda. Buknoy, wala akong picture niya pero meron ako sa bahay. Sayang di mo nakita. Pero makikita mo din siya. Baka magulat ka. Gagi. Nakakakaba naman yan man. Pero sige, excited na akong makita yung kinababaliwan mo. Pero teka, asan na ba tayo Eman? Gabi na, malayo pa ba? Oo Buknoy, malayo pa. Baka bukas pa tayo makarating. Ang layo naman Eman. Pero sige, sasamahan kita. Ano pa nga bang magagawa ko? Mag-best friend tayo.
Ah, Buknoy, BFF talaga kita. May pera ka ba dyan? 100 lang ang pera ko eh. Pautang ha? Eh naku. Man, oo meron. Pero huwag ka nang umutang. Ililibre na lang kita. Kasi alam ko naman na wala kang pambayad. Buknoy, salamat. Best friend talaga kita. Pero babayaran kita kapag may trabaho na ako. Kailan pa yun, Eman? At saka, anong oras na ba? Maghahating gabi na pala. Nasa biyahe pa din tayo. At ito, bigla na lang nagsigawan ng mga tao. Kasabay ng malakas na tunog na parang may sumabog. Nauntog tuloy kami ni Buknoy sa upuan. Ang sakit eh. Tapos ito, sabi nung konduktor sumabog daw yung gulong. Ay nako. Lalo kaming matatagalan sa biyahe. Kaya ito, nakatigil yung bus. At naghihintay pa ng kasunod na dadaan. Tapos, ililipat na lang daw kami doon. Hindi ko alam kung nasa na kami. Basta nasa isang lugar kami na medyo tahimik. At ayun, may hotel akong natatanaw. Buknoy, tara na muna sa hotel. Matulog na muna tayo at mukhang matagal pa to. Man, maganda yung naisip mo. At saka, nilalamig na ako. Imagine, nakasando at boxer short lang ako tapos ganito kalayo yung narating ko. Okay lang yan, Buknoy. Ang mahalaga kasama kita. Ay, nako, gagi. Tara na nga, Eman. Tapos, bukas na tayo umalis. Pero, bibili muna ako ng mga damit at short. Kasi tingnan mo, butas pa tong suot kong boxer short. Nagmamadali kasi masyado. Sorry na, Buknoy. At saka, okay lang yan. Gwapo ka pa din naman. Kahit ganyan ang itsura mo. Ewan ko sa'yo, Eman. Tara na nga. Gusto ko nang maligo at magpahinga. Kaya ito, iniwan na namin ng bus na sinakyan namin. Mas okay na din ang magpahinga kaysa maghintay. Pagpasok namin sa hotel, diretso lang kami sa silid tapos naligo na si Buknoy. Ako naman, nakahiga sa kama habang iniisip ang lahat ng nangyari sa tila ba isang panaginip na totoo. Mahirap ipaliwanag, pero totoo ang lahat at masaya ako na makita ulit si Donnie. At kapag nakita ko na siya, hahalikan ko talaga siya. Promise. May aksidente ata, iho. Wika ng papa ni Eman. Mukhang hindi naman po. Parang nasiraan lang po yung bus. Buti naman at nasiraan lang at mukhang wala namang nasaktan. Wika ng papa ni Eman. At eto, nilampasan na namin yung nasiraan na bus. Kaya naman, diretso na kami sa biyahe. At sana, maabutan namin sila Eman. At ang papa ni Eman, medyo busy sa telepono niya. Laging may kausap na babae. At aba, napakaharot. Pilyo ang papa ni Eman.
Natatawa na lang talaga ako kapag nakikipag-usap siya sa mga babae niya. Ilang babae na ba ang tumatawag sa kanya? Iba't iba talaga. Ay, nako. Pero, nasaan na kaya si Eman? Sana naman, maabutan ko siya at sana makilala niya ako. Kahit 10 taon na yung tanda ko sa kanya. Sa panahon na to,